Ano nga ba ang nagagawa ng sobrang pagmamahal? Sabi nga nila na kapag nagmahal tayo ng sobra ay sakto lamang at pag sobra-sobra, yung tipong lahat ay ibibigay mo para sa kanya. Na minsan ay humahantong pa nga na may mga kumikitil sa mga sarili nilang buhay ng dahil lamang sa pag-iwan sa kanila. Minsan may mga taong handang maging sandalan, makasama lamang nila ang taong minamahal nila na kahit masakit na ito sa kanilang damdamin. Dear Kuya Alex, itago niyo ako sa pangalang Jackie. Ako yung babaeng nagmahal lang naman ng sobra, pero sa huli ay iniwan pa rin. Pero ayos lamang yon dahil handa ako naman gawin ang lahat, bumalik lamang siya sa akin. Handa akong magbulag-bulagan basta't makasama ko lamang ang taong mahal ko. Handa akong gawin ang lahat para sa kanya. Ganyan po ako Kuya Alex sa naging boyfriend ko noon na si Tony. Halos 1 taon na po ang nakalipas sa kwentong ibabahagi ko po sa inyo. Nagkakilala po kami ni Tony noong 2022. Siya po ay isang TikTok influencer. Di naman po siya sobrang sikat pero marami pong nanonood sa kanya at talagang humahanga. Gwapo po si Tony, hindi niya po tunay na pangalan. Bukod po sa gwapo ito ay magaling din po itong sumayaw na isa rin po sa mga dahilan kung bakit ako nagkagusto sa kanya. Lagi kong pinapanood ang mga video niya sa TikTok at syempre fina-follow ko. Ganun po ako ka-supportive sa kanya Kuya Alex. Syempre hindi nawawala yung palagian kong pag-comment hanggang sa paunti-unti ay napapansin na niya ako. Lagi na po ito nagre-reply sa bawat comment ko, kaya naman naisip ko na i-message siya at agad din naman po siyang nag-reply. At magmula nga po noon ay naging palagian na ang pag-uusap namin, na humahantong pa nga po na nakikipag-video call na ako. Syempre masaya ako sa tuwing nakakausap ko siya. Kinikwento ko sa kanya palagi yung mga effort na ginagawa ko. At natatawa ng alam po siya kapag kinikwento ko na bawat taong madaanan ko ay pinapapalo ko sa kanila ang TikTok account niya. Sabi niya pa nga ay napakaswerte daw ng lalaking makakatuluyan ko kasi magkakaroon daw ako o magkakaroon daw ito ng isang supportive na girlfriend. Sasabihin ko po sana na maswerte ka kasi ikaw ang gusto kong makatuluyan, pero hindi ko na yun ginawa kasi baka ano pang isipin niya na baka easy to get akong babae. Lumipas sa mga araw ay nagpatuloy pa rin ang communication namin ng cute na TikTok guy. Hindi po nagtagal ay nagtanong ito sa akin kung pwede raw ba niya akong ligawan. Jackie, may sasabihin sana ako. Medyo nahihiya pa itong nagsasalita habang magkausap kami sa video call. Ano yun? Medyo kinikilig ko pang sambit kasi ang nasa isip ko noon ay baka sasabihin niya na may gusto siya. Iniisip ko pa lang ay halos abot langit na ang kilig ko. Hindi muna ito nagsalita ng ilang segundo at huminga pa ito ng maluwag na parang nag-iisip ito ng tamang mga salita na aangkop sa mga sasabihin niya. Kasi gusto ko sanang sabihin na, ano Tony, anong sasabihin mo at ba't parang hindi mo mabanggit? Kunwaring naiinis kong sabi. Ano kasi Jackie, gusto ko sanang sabihin na kapos ako ngayon so baka pwede mo akong pairamin. Don't worry, babayaran din kita sa makalawang dekada. Ang pabiro po nitong sabi, hihiram? As in, mangungutang? Nainis kong tanong. Oo, kung pwede. Nakangisi naman itong sagot na mas lalong ikinainis ko. Hindi pwede. Pasigaw kong sabi sabay patay sa call at nakasimangot na humarap sa salamin. Akala ko pa naman na ito na ang pinakainaantay ko at yun ay ang sabihin niya na mahal niya ako o kaya gusto niya ako. Yun pala hindi. Mangungutang lang pala. Ang pagkakaalam ko po ay may kaya naman ng pamilya niya at isa pa ay kumikita rin naman ito sa mga ginagawa nitong videos sa TikTok. Kung ganun, ba't niya pa kailangan manghiram sa akin ng pera? Nakakainis talaga yung Tony na yon kung hindi ko lang siya mahal. Segundo lamang ay muli itong tumawag. Ayoko pa sana itong sagutin pero napag-isip-isip ko na deserve ko ang paliwanag niya.
I deserve an explanation and you deserve an acceptable reason. Char lang po. Medyo awkward ata pakinggan. Nang sinagot ko na yung call niya ay tawa ito ng tawa na mas lalong nagpainis sa akin. Pero sa totoo lang Kuya Alex ay mas lalo siyang cute kapag tumatawa ito. Uy, Jackie, sorry na. Pinipiro lang naman kita eh. Sorry na, patawarin mo na ako. Ang paghingi naman ito ng tawad na agad ko din naman pong pinagbigyan. Ayoko naman na magpaligoy-ligoy pa dahil sa meron din naman akong gustong itanong sa kanya kung ano ba talaga yung sasabihin nito. Sige, patatawarin lang kita kung sasabihin mo sa akin kung ano yung dapat na sasabihin mo. Sabi ko, ha? Kailangan ba talaga? Aba syempre, bahala ka, di kita patatawarin pag di mo sinabi. Pagbabanta ko naman. Okay, sige, sasabihin ko na. Pagsang-ayon naman nito na agad ko namang ikinangiti. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko noon na medyo kinakabahan sa sasabihin ni Tony. Hinihiling ko noon na sabihin niya sa akin na may gusto siya. Jackie, mahal kita. Ito po ang mga katagang narinig ko mula sa kanya. Ang katagang nagpatahimik sa akin at nagpabigla. Totoo ba tong naririnig ko na mahal niya ako? Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Talaga? Mahal din kita, Tony. Sagot ko naman at sabay ng kanyang labis na pagkatuwa. Magmula po noon ay naging kami na ni Tony. Sinagot ko na siya agad-agad. Ayokong maunahan pa ako ng iba kaya naman segundo, after niyang sabihin na gusto niya akong ligawan, ay sinagot ko na agad siya. Syempre naman po, ang pogi kaya at ang cute ng guy na to tapos pag-aantayin ko pa ba ng matagal, ay baka maghanap na to ng iba. Mahirap na. Kagad ko siyang pinakilala sa mga magulang ko at maging sila ay natuwa dahil ang pogi daw po at sikat ng BF ko. Syempre naman po, maganda kaya ang anak nila, pagmamayabang ko pa. Hindi po si Tony Kuya Alex ang unang naging kasintahan ko. Actually, nagkaroon po ako ng 3 ex. Lahat sila ay ako po mismo ang nakipaghiwalay. Di pa man tumatagal ng 4 na buwan ay nakikipaghiwalay na agad ako. Hindi nyo naman po ako masisisi gawa ng ayokong gawin yung mga bagay na hinihingi nila sa akin. Sa unang naging BF ko ay gusto nito na may mangyari sa amin. Pero hindi ako pumayag at sinabi ko na kailangan niya munang magantay hanggang sa ikasal kami. Sumang-ayon naman po siya at narespeto. Pero magmula noon ay naging malamig na ito sa akin. Kaya naman nag-decide na rin ako na makipaghiwalay kasi alam ko naman na sumama ang loob nito. Sa mga sumunod ko naman pong naging BF ay ganun din po ang gusto nilang makuha, ang katawan ko at ibigay ko raw sa kanila ang sarili ko pero ayoko. Gusto ko muna kasi na mag-focus sa pag-aaral at sa pangarap. Isa pa natatakot din po ako na baka mabuntis ako ng maaga. Ayoko naman na biguin sila mama. Pero hindi gaya sa mga ex ko ay naniniwala ako na ibang iba si Tony sa kanila. Alam ko na irerespeto niya ako bilang babae. Magmula nga po nang maging kami ay madalas po itong bumisita sa bahay. May dalang bulaklak o kaya naman ay tsokolate. Madalas din po niya akong sinasama sa mga TikTok niya. Pero habang tumatagal ay napapansin ko na nagiging matamlay na ang pakikitungo nito sa akin. Siguro ang dahilan ay dahil sa paghina nga po ng kanyang views sa TikTok. Paunti-unti na rin ng paunti ang nagko-comment sa kanya na siguro ay labis niyang ikinadismaya. Madalas nga po ay hindi na umaabot ng 1,000 views ang mga video nito. Napansin ko na bihira na lamang po itong dumalaw sa bahay at madalas ay nagtatagal bago ito sumagot sa mga tawag ko at mga reply. Hanggang sa isang umaga ay napigla ako nang mabasa ko ang chat nito na nakikipaghiwalay na siya. Akala ko talaga nagbibiro siya pero nang i-block na niya ako sa lahat ng social media account niya ay doon ko po napagtanto na totoo. Maging ang mga videos namin sa account niya sa TikTok ay burado na din. Iyak po ako ng iyak ng araw na yon. Na hindi na nga po ako lumabas at nagkulong na lamang sa kwarto. Sobrang sakit po kaya na bigla niya akong iniwan sa ere. Akala ko pa naman ay kami na hanggang huli. Sa mga oras na iyon ay naging sandalan ko ang pamilya ko, especially ang mga magulang ko. Hindi naman po nagtagal ay paunti-unti na rin ako nakaka-move on.
Ilang weeks po ang makalipas ay nagulat na lamang ako nang biglang lumabas sa newsfeed ko yung account niya at video kung saan ay sumasayaw ito kasama ng isang magandang babae. Tingin ko ay TikToker din po ito at nang i-check ko ang account ng girl ay sikat po ito, maraming views. Kaya pala, siguro kaya nakikipaghiwalay si Tony ay para wala nang maging hadlang sa mga gusto niyang gawin. Akala ko naman na talaga nito ang sumikat kaya ang tanging way niya lamang ay makipag-collab sa mga babaeng TikToker. At gagawin niya talaga yon na kahit na makipaghiwalay pa siya. Ilang linggo po ang lumipas ay nagulat na lamang ako nang bigla siyang nag-chat. Humihingi po ito ng sorry sa mga nagawa niya. Ako naman ay biglang lumambot ang puso. Ewan ko ba kung bakit isang sorry lamang ni Tony ay ayos na ako. Tanggap ko na agad siya. That time ay nag-aya ito na makipagkita raw ako sa kanya. Nais daw niya po akong makausap. Ako naman ay pumayag din po kaagad. Sabi niya na magkita raw po kami sa isang parke malapit po sa amin. Antayin daw niya ako ron. Kaya naman agad-agad ay nagpunta ako sa parke para antayin siya. Hindi naman po nagtagal ay dumating din agad si Tony. Sa sobrang pagkamiss ko sa kanya ay agad ko siyang niyakap. Doon ay paulit-ulit itong humihingi ng tawad sa ginawa niyang pag-iwan sa akin. Sabi ko naman ayos lamang, kalimutan na natin yon. Doon rin po Kuya Alex ay kinuwento niya sa akin ng lahat. Ang dahilan daw talaga kaya siya nakipaghiwalay ay para magawa niya na makipag-collab sa ibang mga babaeng TikToker ng walang ibang hadlang. Sabi ko naman ay ayos lang naman sana sa akin kasi naiintindihan ko naman na isa siyang TikToker at kailangan niyang gawin yon. Akala ko po ay makikipagbalikan na sa akin si Tony, kaya siya nakipagkita pero hindi pala. Doon ay inamin niya po sa akin mismo na may bago na pala siyang GF at isa nga po itong TikToker. Ito naman ay pinakita niya po sa akin yung pic ng girl. Sa totoo lang naman, hindi naman po sa pagmamayabang ay hindi naman po siya ganun kagandahan. Itago na lamang po natin siya sa pangalang Lena. Kung sa pangangatawan at sa itsura po ang pagbabasihan, ay mas lamang ako sa kanya. Triple pa. Di naman po yan sa pagbubuhat ng bangko pero yan po ang katotohanan. Sinabi rin po sa akin ni Tony na kahit sa maikling panahon ay napamahal na siya kay Lena at kaya raw siya nakipagkita sa akin ay para humingi ng tawad at makipagkaibigan. Naintindihan ko naman po siguro dahil si Lena lamang po ang makakapagsalba ng lumulubog na karera ni Tony sa industriya ng social media. Kahit masakit ay nagpakatotoo na lamang po ako sa sarili ko na hindi na kami magkakabalikan pa. Kahit magkaibigan ay lagi akong nilalapitan ni Tony kapag may problema siya o kaya pag nagkakaproblema sila ni Lena. Dahil nga po sa exposure nila sa TikTok ay hindi po maalis na may mga lalaking nakakausap daw itong si Lena na agad din namang pinagseselosan ni Tony. May gabi pa nga po na iyak ito ng iyak. Siyempre sinamahan ko po siya ng gabing yun sa bahay namin. Naglabas po ito ng sama ng loob. Alam mo Jackie, hindi ko maintindihan kung bakit hindi niya magawang iwasan yung mga lalaking yun. Dahil ba sa mas sikat sila sa akin? Anong klaseng girlfriend siya? Anong klase siya? Ba't niya ako sinasaktan? Sabi po nito habang dahan-dahan ay umiiyak. Lasing na lasing po ito. Nung mga oras na iyon ay wala po doon ang mga magulang ko. Dahil kung hindi ay magtataka sila kung bakit andito si Tony kayong matagal na kaming wala. Kagad pong pumasok sa isipan ko yung mga sinabi ni Tony. Sabi ko hindi kaya kinarama siya sa ginawa niya sa akin. Dahil noong mga panahong iniwan niya ako ay ganun din po ang naramdaman ko. Ang kaibahan nga lang po ay sila pa ni Lena. Baka naman magkaibigan lang sila nung guy. Masyado mo lang ata binibigyang pansin eh. Sad ko naman. Kaibigan? Kaibigan ba yung hinalikan niya yung guy na yon sa labi? May ganun bang kaibigan, Jackie? O baka naman kaibigan na niya? Galit na sambit nito sabay inom muli ng alak. Kagad ko na po siyang pinigilan na uminom pa dahil sobra na itong lasing. Anytime ay pwede nang bumigay ang katawan nito sa sobrang kalasingan. Alam mo, Jackie,
Nagtataka ako, bakit mahal na mahal ko si Lena? Ganong hindi naman kami ganun katagal. Sa totoo lang po ay medyo naawa ko sa kanya dahil sa sinasapit niya ngayon sa girlfriend niya. Pero naisip ko din na baka bumalik lamang kay Tony ang ginawa niya sa akin. Pero ganun pa man ay still naging mapait pa rin sa akin si Tony. Nang dahil nga lang sa pagkangat nito na sumikat ay kaya siya nakipaghiwalay. Kuya Alex, nagpatuloy po ang ganung senaryo. Handa akong maging sandalan ni Tony. Di ko maintindihan ang sarili ko kung bakit pagdating kay Tony ay ang dali kong mahulog. Pero nagbago ang lahat ng iyon nang dumating sa buhay ko si Alex. Hindi niya rin po tunay na pangalan. Napakabait po niya at nakita ko sa kanya ang hinahanap ko sa isang lalaki. Gwapo rin po si Alex pero kung ikukumpara siya kay Tony ay mas gwapo po ito ng bahagya lamang para sa akin. Pero kung sa pagiging responsable at pagiging kontento at sa kalooban ay mas lamang po si Alex. Kaya ako po siya nagustuhan dahil sa pagiging mabait, mapagkumbaba at marespeto niya sa iba. Ako po ang unang naging kasintahan niya, kaya napakaswerte ko na ako ang unang babaeng minahal niya. Dahil sa ayoko po na magselo si Alex ay minabuti ko po na lumayo na kay Tony. Pero paminsan-minsan ay nagkakamustahan naman po kami. At naging malapit din po na magkaibigan silang dalawa ng boyfriend ko maski papano. Kuya Alex, minabuti ko po na baguhin ang lahat ng pangalan ng mga tauhan sa aking kwento dahil sa ang ilan ay mga sikat na personalidad at ayoko naman po na pagmulan pa ito ng ikasira ng kanilang karera sa social media dahil pinaghirapan din naman po nila iyon na makuha. Hanggang dito na lamang po Kuya Alex ang aking kwento at maraming salamat po sa pagbabasa. Nagmamahal, Jackie.